Hello everyone! Nagluto si Tito Wena ng napakasarap na merienda. Ayan. At kung paano nga ba lutuin yan, halina kayo. Samahan nyo ko from preparation to cooking. Halina kayo. Napakasarap ng merienda na to. Let's go. Let's cook. Delicious. Let's cook. Everyone! At ayan, dahil nga maulan, habang nagko-content si Tita Wena, ay inabot ako ng gutom at ang craving ko ngayon ay level up na naman. Oh my goodness! Talaga naman after ng flu ko, sari-sari na lang ang kinikrave ko. So ngayon ay nag-crave naman ako ng glutinous na sapin-sapin. So dito ay meron tayong glutinous flour. Ayan. So nilagyan ko nga pala yan ng pinch of salt. Ayan. So, pagkatapos natin ilagay yung pinch of salt, haluin lang natin. Ayan. And then, lagyan natin siya ng malalim na space sa gitna. And then, dito ay una ko nang ilalagay yung ating pampabango. Meron tayo ditong banana isin. Lagyan natin ng konti. Huwag masyadong marami guys ha, kasi nakakasulasok pag masyadong marami. Konti lang, ayan. And then, pagkalagay natin ng banana isin, maglagay tayo ng milk. Alpine milk. Kung wala kayong milk guys, pwede ring gata. At kung talaga nagtitipid kayo, pwede rin namang water. Kaya lang syempre, pag water, bland ang lasa nun. And then, now, maglagay man tayo ng condensed milk. At kung wala nga kayong condensed, ay pwede rin ngang sugar. Kaya lang, syempre, iba yung lasa ng condensed, iba yung lasa ng sugar. Syempre, yung texture niya, mas masarap pag yung condensed ang gagamitin natin. Kayo na ang bahala na mag-adjust sa dami ng condensed na inyong gagamitin. And then, hahaluin ko lang muna ito. At pag nahalo ko na siyang mabuti, hahatiin ko ito sa dalawa. At yung isa ay lalagyan ko ng artificial flavor na OB. At yung isa naman ay cheese. At sa artificial OB, gagamit tayo ng food coloring. At syempre, sa cheese naman, gagamit tayo ng chismis na katulad ng kapitbahay mong chismosa. Ayan. So, bago yan, halu-haluin muna natin hanggang mag-incorporate all together ang lahat ng mga ingredients na inilagay natin. Kaya chismis ang gagamitin natin sa pangalawang flavor natin para yung mga kapitbahay nyong chismosa, kainin nyo na. Para maubos na yung mga kapitbahay nyong chismosa. Mag-add tayo dito ng melted butter. At ang gamit nga natin ay butter licious ng Magnolia. Ayan, at i-add na nga natin yan dyan bago pa ma-dissolve totally. Ayan. So, kinailangan ko siyang i-melt dahil galing siya sa freezer. At pagkalagay nga natin ng butter, continuous lang natin ulit na haluin ito. Hanggang mag-mix ang butter sa ating mixture. Kung meron kayong food processor or meron kayong mixer, mas magaling, mas mabilis nyong mamimix ang inyong mixture. Pero tinatamad ako maghugas ng aking mixture. Random lang naman kasi ito. Bigla lang ako nagkikrave habang ako ay gumagawa ng content ko. So sabi ko, gagawin ko muna para habang continuous akong gumagawa ng content ko, isasalang ko na to. So maya maya lang maluluto na to.
Ayan, sige Tita Wena. Dahil nagkikrave ka ng kung ano-ano, magtiyaga kang maghalo dyan. Sige, sipagan mo ang paghahalo para ma-dissolve mabuti yan at na maganda ang iyong kakainin. Siyempre, gusto mo kumain ng masarap, sipagan mo magmekos-mekos dyan. Ganun talaga guys, gusto natin kumain ng masarap na kinikrave natin. Dapat we have to. Mayroon pa akong naalala. Mayroon nga pala akong buko. Hahaluan ko ito guys ng buko. Gusto ko sanang haluan ng buko guys, pero yung buko ko pala ay naka-frozen. Matatagalan pa bago ma-defrost. Ayan. Kaya wag na lang. Wag na lang. Sa iba ko na lang yan ihahalo. Sa ibang craving na lang. Gagawa ako ng balisuso next week. Or after na maubos ko to. Mabilis ko lang itong maubos eh. Ayan. So malapit na. O diba? Yung texture niya. Tingnan nyo naman. Malapit na siya. Sige Tita Wena. Ayan guys. Matapos nating i-mix. At naging smooth na yung texture. Mayroon pang konting mga buo-buo pero okay na yan. Napagod na kasi ako pahalo. So ayan. And then magsi-separate tayo. Separate tayo dyan. Ayan. So itong sineparate natin na ito, lalagyan natin ng chismis na cheese. Yung chismosa mong kapitbahay. Ayan. Huwag masyadong marami dahil ang chismosa mong kapitbahay ay maalat katulad ng bunganga nila. Ayan. Kaya maalat ang bunganga nila guys kasi hindi sila nagtutoothbrush. Puro chismis na lang ang ginagawa nila. Kaya yung bunganga nila ay umalat na. Umalat na parang imbor na lang amoy. Ayan. At pag ito naman, ay lalagyan natin ng food coloring na purple. Ayaw lumabas yung food color. Very stingy. Ayan. Ako lang ang naghahawak ng camera guys. Kaya medyo struggle si Tita Wena. Ayan. Pagkalagay natin ng food color. Another mikos-mikos. At yan. Pwede na yan para maging maganda yung kulay niya, ganyan. And then dito sa molde natin, meron po itong olive oil. Nilagyan ko yun ng olive oil. Dinris ko siya ng olive oil. Pwede rin butter, pero olive oil na lang. Nilagay ko na. Yan, lagay na natin yan dyan. And then, pagkalagay natin ng purple, ilagay naman natin dito sa side yung cheese. Ayan. Ayan guys. Craving satisfied talaga. At bago ko yan i-cover ng aluminum foil, nilagyan ko ulit ng kondensada sa ibabaw. O diba? Maikli lang ang buhay. Kung ano yung kinikrave natin, fulfill your craving para masaya. At siya nga pala, habang ginagawa ko to, nagpapakulo na ako ng tubig
At kukuberan ko lang yan ng aluminum foil at ilalagay ko na yan doon sa aking kumukulong tubig. Lulutuin lang natin yan sa very low heat ng 45 minutes. So ayan guys, matapos nating kuberan ng aluminum foil, make it sure na covered up at hindi makakapasok ang moist. Now ay ilalagay na natin doon sa ating kumukulo na tubig. So ayan, nilagay na natin sa steamer at takpan na natin yan. While hindi pa kumukulo, ilagay muna natin sa medium heat at pag kumulo na, ibaba natin sa very low heat. Very low heat for 45 minutes and after 45 minutes, cool down and pwede nang kainin. So ayan mga best, after 45 minutes ng steam natin, sa ating masarap na merienda ay okay na yan. Kunin na natin, tingnan natin, pero mainit pa ito, ay cool down muna natin, no? Ayan, itagilid natin konti kasi mayroong tubig sa ilalim. Sa ibabaw pala. Ayan. Dali natin sa table. Kainit. Ayan guys, buksan natin ang aluminum foil. At tingnan natin. Open. Sesame. Oh, ganda. Ayan ang resulta ng masarap nating merienda. I-cool down muna natin yan guys. Pwede na siyang kainin pero mas masarap siya pag lumamig na. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa refrigerator kasi I'm still on healing from my flu. Yes, ayan. Kaya i-cool down ko lang yan siya dyan sa aking table. Yes, ang sarap. Bango guys. Wow. Look at that. Ayan guys, sarap. Wow, I'm excited. Pero habang kino-cool down ko yan guys, tatakpan ko ulit muna ng aluminum foil kasi baka dapuan siya ng mga salbahing gamo-gamo. Ayan. Summer na kasi, no? Summer na, pero today umulan. Afternoon time. Ayan, sarap. At hintayin nyo yan hanggang mamaya at i-slice na natin yan. Ayan mga best! Cool down na ang ating masarap na merienda at tikmanan natin. Dito tayo kukuha sa in between ng cheese at ubi. Yes. Para both flavor ay makuha natin. Ayan. Ang hirap naman mag-camera at the same time naghihiwa ka. Ayan. Just wish na mayroon akong camera person. Lagkit. Ayan. Oh, ganda. Wow. Ayan na. Guys, nagluto ako ng merienda. Ang sarap. Promise. Look at that, oh. Wow. Ang sarap nito. Melt on your mouth. Ayan. So delicious. Wow.
Ayan guys, oh. Sarap. Meron pong video yan sa ating long form video. The procedure and ingredients nito. Please watch. Sarap nito guys. Nagmi-melt siya sa bibig. Ang sarap. Yung lahat ng ingredients niya guys na nag-blend all together. Yung combination niya, ang sarap. Grabe. Yummy. Mm-hmm.